Okay, so let's do your weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon at Rising na Capricorn. This is for May 4 to 10. So kung bago ka, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung Sun, Moon, Rising mo, sa dulo ng video may link para mapanood mo. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. Private readings po tsaka spell works. Message me. And Friday till Sunday, nasa Oh My Gulay sa Session Road po tayo for face-to-face reading. Okay, so ito, ano to progressive reading to. Ibig sabihin, from the date na binanggit natin, mararamdaman mo itong reading to in the next 3 to 8 weeks. Medyo matagal, almost 2 months din, Okay, so ano bang in-expect natin Capricorn? So, this time, we have here is the Five of Cups. Medyo uso maging pakawala. Not in the negative sense, kasi this card is advising na masyado ka ng maraming hino-hold or kinikip ng mga emotions na naka-bottle up. So, eto emotions na binabanggit dito, hindi lang siya yung mga negative, hindi lang din siya. It's a combination or para siyang halo-halo. And doon may part na gusto mo mag-vent, gusto mo magsalita, mag-vent out ka, mabawasan yung bit-bit na mo nararamdaman. And also, there's a part na gusto mong um, kumbaga you want to celebrate na parang, uy, ito yung naging achievement ko. Ito yung nakuha ko. Ito yung natapos ko. Ito yung tutunan ko. So, andoon na your heart is yearning talaga na magkaroon ka ng personal connection with your emotions. Well, it is a good thing naman din kasi. Kasi, ang emotions sabi nga all emotions are valid. Ibig sabihin, lahat ng nararamdaman natin, ayun, hindi na, wala pwedeng magsabi na mali yun. Kasi, ikaw yung nakakaramdam Yan yung araw. Ikaw yung nandoon. And walang ibang pwedeng magsabi, it's wrong. Ang magiging wrong lang siya kasi kapag yung pamamaraan ng paglalabas natin ng emotions is pwedeng nakakasakit ng iba or nakasakit sa'yo or may nalalabag na batas or whatnot. So, dun lang tayo magkakatalo. But what you are feeling, normal yan, valid yan. Kailangan mo na ma-process in a healthy way. Which is, dun tayo sa Nine of Pentacles, which is 9, higher level of learning and sacrifices. And Pentacles. Oh, question lang, sa'yo, sa mga may placement ng Capricorn, worth it ba yung talaga yung pinaghihirapan niyo sa career niyo ngayon? Or kasi may mga nakikita ko, pabalik ka sa unang card, na andoon na may mga iba sa inyo, nag-develop na kayo ng mga, sabihin natin parang mga sakit na din, or nagkaroon na ng bunga yung mga stress nyo. And that's in a way, that's alarming. So, unang-una, you need to see a doctor kung may mga naramdaman ka kasi sila dapat ang una natin pinupuntahan. But on addition to that, andun kasi na kailangan mo din magkaroon ng self-assessment. May mga nakikita ko sa inyo, may mga nakikita ko dito na andun na nag-go overwork na kayo. Andoon na minsan papunta pa lang maybe ng work or ng business, sobrang bombarded na yung utak nyo ng mga gagawin. Minsan iba sa inyo, pag uwi ng bahay, hindi nyo dinadala yung trabaho, na literal, andoon na sa isip nyo, bit-bit nyo pa rin yung trabaho. No, that's not correct, ha? Pag natapos yung duty nyo, pag uwi ng bahay, this is a time for you to also give yourself the time to relax. Hindi kasalanan mag-relax, ha? Hindi masama na andoon na sa ginagawa ko yon, nagpapatay talaga ako ng phone if I need na magpahinga or andoon na hindi muna ako magbubukas ng social media for some time. Kasi sabi nga nila, your health is your wealth. Okay? Kasi another thing dito, with the Ace of Swords, ang may mga bagay na parang may iba't ang dami sa inyo na may nami-miss out na kayo ng mga special events, maybe family gathering, or andoon na you're just being there for someone na importante sa inyo. Nakita yung pusa. So, andoon na the card is advising na you need to also invest sa mga ganun, yung sa mga non-material things. So that includes yung mga relationship natin kasama yung mga taong importante. Di ba, Mira? Ayun. So, the Ace of Swords is also advising na medyo may mga hobbies ka din na
nakakalimutan mo, baka puwede naman natin silang balikan. Yung mga kunyari may kilala ako, nagsimula ng hobby ng ano yun yung gano'n, burda. Ayun, sa awa ng Diyos after 8 years, hindi pa rin tapos. Now, we have here is the King of Swords. Now, this card is, ano na eh, ina-advise na ng card na to, di ba? Pinapabalik ka sa mga kailangan mong magkaroon kayo ng connections with people. This card now is advising you, medyo drastic measure na. Dude, kung kailangan mong umalis, kung kailangan mong magbakasyon, kung kailangan mong huminga sa isang lugar kahit isang araw man lang, gawin mo naman. That is self-care. That, ano mo yung point na, kumbaga sa pressure cooker, kailangan natin naglalabas din tayo ng pressure natin. Kasi, if a pressure is too much, at one point, pwedeng sumabog yan. At one point, pwedeng bilang mag-break out na lang. At one thing, hindi mo gugustuhin na kapag yung hapo, yung sobrang pagod, tapos biglang you push yourself to the limit. Kapag ang katawan natin ang naningil, hindi natin gugustuhin yan, Ngayon, kasi here, may mga iba sa inyo nga dito with the Seven of Cups. This is about wisdom, and emotions. Ito, if you feel, siguro, take this as a warning. If you feel that you need maybe a psychiatrist or a psychologist to help you, please do. That is good for our mental health. Hindi dahil pumunta tayo ng tanggalin natin yung pag-iisip na makaluma at maling pag-iisip na, ay, pumunta ka ng psychiatrist, so baliw ka. No. It is about our mental health. Kasi kapag ito, biglang nag-shutdown na siya, hindi ka na nakapag-isip ng tama, the rest ng part ng life natin, nga tayo. And here, diyan dito, si Didi. Ayan, buksan nanay mo. So, the next yung card natin here is the Chariot. So, the Chariot kasi, this is connected with, with Cancer. Pero since naka-reverse siya, so it's pointing out to your sign, Capricorn. And in astrology kasi, Capricorn or the 8th house, it's, tungkol, 8th house, 10th house pala. Tungkol siya sa careers din natin, in general. Dude, kung ang yung career mo is nakakasira na ng mental health, take a break. Andoon na pinapaalala sa'yo ng card na hindi worth it na ma-down, hindi worth it na andoon na magkasakit ka kung ang dahilan is about work. Oh, alam mo, maintindihan ko pa sana kung ikaw yung may-ari o tagapagmana ka. Pero, dude, let's also remember, pag employee tayo, we need to take care of ourselves. Kung ikaw yung may-ari, andoon, remember, you have subordinates. Equally distribute yung mga task doon sa mga tao na pinagkakatiwalaan mo at tuturuan mo na. Kasi, bakit kailangan? We have here the King of Pentacles. There is a breakthrough na gagawin ng universe sa'yo in terms of your finances. Paano mangyayari yung breakthrough na yon kung andun yung point, bakit? Kung andun yung point na hindi ka prepared or masyado kang preoccupied or masyado kang busy doon sa mga tasks mo. Tandaan natin yung kasabihan ng isang kamay na nakasara, hindi yan makakatanggap. Kailangan mong buksan para may matanggap ka. Ganon din, may pinapabitawan sa'yo, may pinapa-let go sa universe, may pinapa-transfer sa universe para bukas yung palad mo, ma-receive mo yung new opportunity na nakalaan para sa'yo. Well, actually, medyo magkakaroon to ng it's more on expanding your finances ang gagawin ng universe. By the way, si MM pala to. Now, sino ba yung natis mo? So, we have here si Pan, number 17. So, anxiety, resourcefulness, and a wish to live. O yan, party-party daw. And si Mercury, number 3, travel, communication, and the wish to adapt. Si, ultimo yung deities mo, yun ang pinapaalala sa'yo. Travel is life din. Kumbaga, wag nating hayaan na umabot tayo sa point ng buhay natin na ang only travel na alam natin is yung pagpunta natin ng banyo, o yung pagpunta natin ng opisina, o yung pagpunta natin sa mall para mag-grocery lang. No, it is time that you live. Alam mo yung ginawa yung to travel as well, ginawa yung mundo for you to enjoy. That's why you need to live your life to the fullness.
So I hope nakatulong yung reading. Those are for guidance purposes, so use your free will wisely. Kung bago ka, subscribe, like, and share. Private readings po, spell works, message me. Friday to Sunday na sa Oh My Gulay po tayo sa Session Road, face-to-face reading. So Aquarius, maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and ay Capricorn pala. Yan, so, maraming salamat sa iyo. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be and hope to see you soon. From Baguio City, have a great day. Bye for now.